baybayin ng pangarap, bayaning walang hanggan, sa malayong lupain, may bukang liwayway. Welcome to the Overseas Podcast Worker. Hello, Hello, everyone. Welcome to To episode episode 9. 9. And Hello, today sir. our guest is Isa siyang OFW from Bangkok, Thailand. Thailand. Maybe you could give a bit of an introduction. Yeah, so Isa is a very special guest today. She's my friend. We've been friends way back 2005, no? 2005? Thompson, yes. Even before 2003. 2000, siguro 2003. 2003, Yeah. 2004. Yeah. And Tapos, yun, ever hanggang since we've been 2006, friends. magka-work tayo. Correct. Diba? So yun, she's our special guest for today, and she's based in Thailand. And today she will talk about her journey from being an OFW in Thailand. First time to say Asia, no? Yes, correct. Yes. Wow. Yeah. Southeast Yeah. Asia. Yes. Okay. So- So, Isa, can you tell us a bit about yourself? How you started? Siguro sa Philippines, anong background? Okay, so hello everyone. So yeah, thank you for making me a part of this podcast. So introduce ko lang yung self ko. So I started as a financial research analyst in the Philippines for maybe 2 to 3 years. And then later on, I moved sa city as a data analyst as well, financial reporting analyst for 4 more years. And then in 2009, so I got married, and then during that time, yung husband ko nandito na. So he went here in 2006. Then we got married in 2009. And then mm, nung una plan namin na babalik na siya sa Philippines kasi since nagpakasal na kami. Pero parang nung nag-vacation ako dito, parang nagustuhan ko yung life. Yeah, so nagbakasyon ako dito mga 2 weeks, 3 weeks, gano'n. Tapos parang ang ganda, parang nagtuwa lang ako dun sa life dito. Parang comfortable, tapos parang masaya parang masarap yung food, gano'n. Tapos maganda yung way of life, yung quality ng life, maganda. So, nagkataon na merong opening dun sa same company nung husband ko. So, nagpa-interview ako. And then, luckily, ayun, natanggap ako. So, bumalik lang ako para mag-resign. And then, yan, sumunod na ako dito. So, 2010 yun. May 2010. So, nag-start na ako dito, Thailand. I Sabi see. ko noon, initially, sabi ko, 2 years lang ako para mag-iipon lang kami and then babalik na Philippines. Talagang nagustuhan namin. Oo. After one eternity later, andyan pa rin. Dito pa rin kami. Yeah. But going back is about let's go back to dun sa starting days dun sa nasa Pilipinas ka pa lang, like can you before yung unang job mo, can you give us a bit of a background kung ano mo natapos mo originally, saan ka ba born and raised, ganyan? Which city? Yeah. Yeah, so born ako in Quezon City. Yeah, so doon na rin ako nag-aral and lumaki. So nag-graduate ako sa UP Diliman ng 2002. And then nag-start muna ako as parang sa call center muna for a few months. And then later on, ayun natanggap ako sa Thompson. So as financial analyst. And then after a few years din sa Thompson, lumipat ako sa city. So sa city doon, mga 3 years, 4 years ako. I think So, yung time na yun, I remember yung mga nasa Thompson nakalipat ng city, di ba? Halos sabay-sabay ba kayo nun? Yeah, sabay-sabay nga kami. Ikaw din, parang sabay ka din na nag-move Umalis na ako nun. to Dubai. Oo. Yeah. So lahat kayo economics background or economics grad, ganyan? Yeah, business grad ako. Business administration. I see. So in yung
yung pagpunta mo sa bangko kasi kami as OFW starting from the Philippines to Dubai, may mga certain requirements kami na fina-file na like kailangan namin ng visit visa, ganyan. Like mga agency pa kaming kailangan kontakin. What's the process going to bank or staying there Well, for good? luckily, yung company na nakatanggap sa akin, yung pinag-startan ko. So, madali lang yung processing since sila lahat yung nag-sponsor ng visa, ng work Mhm. permit. So, Ah. medyo madali lang. At saka nagkataon, syempre, na nandito ako. Tapos nagpa-interview ako dito. So, nabigay na kaagad sa akin yung contract. Dito ako nakapag-sign mismo ng contract. So, lahat yung papers na kailangan dalhin ko sa Philippines para mag-apply nung non-tourist, actually, non-immigrant visa. So, dala ko lahat yung documents. So, yung contract ko, yung company details, lahat yung company documents. So, dinala ko lang yun sa embassy sa Pinas. Tapos, sa Thailand embassy sa Pinas. And then, binigyan ako nung non-immigrant visa. So, yung non-immigrant visa, later on, yun yung, syempre yung gagamitin ko pagpasok dito. And then, i-convert ko siya to non-business. Yeah, so, business visa, gano'n. So, tapos naka-link siya dun sa work permit ko. So, every Ah. year, yun, kailangan ko mag-renew ng work permit at saka nung visa. Oh, So yearly. 1 year lang yung Yearly. validity niya. 1 year lang. So, yung company naman yung nagpa-process. So, wala naman I akong see. problema. As long as na employed ako dito, sila naman Mhm. yung magpa-process. And May question ako. pero kasi Na-curious sa ako. case mo, from Parang, the Philippines is na hire ka na, there a no? This way is, to, oh, is there a way para ma-transfer yung visa mo into something na, like a longer term visa? Unfortunately, sa Thailand, hindi ganon masyado. I So, see. talagang kailangan may work ka para makapag-stay ka mhm. dito. So, So may walang parang mga permanent residence, ganun. wala. So, sa Thailand, medyo medyo, I would say, strict sila. So, hindi basta-basta na makakapag-apply ka ng permanent residency. Unless syempre, makapag-asawa ka ng Thai. Pero kung mag-work ka lang dito, kasi may blood talaga, kailangan may Thai blood ka para makapag-apply ka ng residency or yan ng citizenship. So, walang chance na maging citizen kami dito. So, kailangan I lagi kaming see. may work. Yun. Lagi may Pero yung, sponsor lagi. so, kung halimbawa nagpunta ako dyan as a tourist, is it possible to go there as a tourist, look for a job, and then permanently stay? Wala As long kang as may job. permanent han. No, I mean not, sorry. Go there as a visitor and then switch my visa from being a visitor and Yeah. as someone employed. Ganyan. Yeah. Parang Okay. ganun din yung ginawa ko. So, nung first ako nagpunta dito, tourist muna ako. So, nagpa-interview ako. And then, ang ang requirement lang, so, pag nag-process ka nung long-term visa, yung non-immigrant or yung business visa, kailangan mo lumabas ng country. So, hindi mo siya pwedeng ma-extend dito. So, may mga Filipinos na kunyari nakahanap na sila ng work dito, 'di ba? Para makakuha sila ng non-immigrant visa, kailangan lumabas. So, yung iba ayaw umuwi ng Pilipinas kasi syempre baka malayo or mas mahirap pag-uwi ng Pilipinas. So, yung iba yung sa nearby countries na lang pupunta, like sa Cambodia, sa Laos, or sa Vietnam, gano'n. Pwede ka mag-process nung non-immigrant visa anywhere. So, any Thai embassy outside of Thailand. So, yun lang I yung see. requirement. So, kailangan mo talaga lumabas I one see. time. Yeah. So, after nun, hindi mo na kailangan lumabas kasi pwedeng extend na lang dito Okay. sa Thailand. And dyan, while you're staying in Thailand, may idea ka ba, like, kunyari, gaano katagal yung hihintayin for the visa to be released? Depende, pero ako, it takes mga 2 weeks bago yung ma-approve Mabilis lang. yung visa. Ang So, bilis since, lang. mabilis lang naman. Tapos, since sponsored naman siya, complete naman yung requirements ng company. So, yun, mabilis lang. 2 weeks na approve na yung visa. So And in your case, Yeah, sorry, Han. sorry Han. In your case, ever since na visa na-employ ka nung company na yon,
is it the same company until now? Yeah, na same company ako nagstay ever since nag-start ako. So, ilang So, years? 14 years na. Wow! Wow! Galing! May, Yeah. Yun pwede ka, na. Masaya din naman kasi yung work. Tapos, At saka malaki interesting yung company naman. mo, di ba? Ano Yeah, yung nung company, if I sa, may ask? nag-start ako sa Siemens. So, Siemens Business Services. So, yun yung IT support service ng Siemens. And then later on, na spin-off yung company na yun, yung department. So, binili siya ng Atos IT Solutions. And then lately lang this year, na-acquire na naman kami ng Eviden. So parang kung titignan mo, nakatatlong company na talaga ako pag tinignan mo yung visa ko, yung work permit, at saka yung contract ko. Pero totoo lang, isang company lang yun. Sa Siemens pa rin talaga siya. So yun. So, yung, parang, wait, meron lang ako susundutin na question. So, despite of yung mga merging or acquisition, so do you think na kapag nakahanap ka ng work sa Thailand, secured naman yung, yung position mo? Like, meron Well, namang security in terms of yung mga workers? meron namang, may protection naman sa yung mga foreign workers dito. So, hindi naman basta-basta ma-terminate just because foreigners kami. So, meron Yeah. pa rin namang protection from the labor department. Pero, yun nga lang, ang kinakatakot namin dito is yung, syempre, kapag kunyari maliit lang yung company, like nung pandemic, madami rin mga nag-close na company. So, syempre, ang priority nila is yung mga locals. Plus, meron pa kaming disadvantage dun sa language. So, kunyari sa company ko ngayon, so may mga different projects kami, different customers. So, kung kunyari, yung customer namin is Thai, local, since hindi ako marunong mag-Thai, so most probably, hindi ako yung priority nila na ma-assign dun sa project na yun. So, may risk ako dahil dun sa language barrier. Pero so far, okay naman. Naalagaan naman kami nung company. So, medyo I think stable naman. that's somehow similar sa atin, Han, kasi Yeah. believe it or not, di rin kami magaling mag-German. And ang kailangan din, English kung maghanap kami ng work, kailangan focus on English. English. So, yes. But how do you find you spoke about language barrier. So, sa work, okay lang. But outside of work, like your daily life, like going outside, is it challenging? Like, how much fluency do you need to have? Or there's also certain level places na English maintindihan ka? Well, sa ilang years na ako dito, nung nag-umpisa ako, nung siguro kakarating ko dito, ang hirap talaga. Parang hindi pa rin sila masyadong magaling mag-English. So, kunyari, order ako ng food or sasakay ng taxi. Ang hirap talaga. Parang hindi ko sila maintindihan. Kahit mag-English ako, kahit mag-English sila, hindi ko maintindihan. So, kahit na English na kami pareho, hindi pareho magkaintindihan. Oh, no. So, pero parang nag-evolve na rin yung Thailand. Parang dumami na rin yung mga marunong mag-English. So, kahit sa yung mga normal na places, mga restaurants, sa taxi, marunong na rin silang mag-English. So, nakakaintindi na rin sila pag i-Englishin ko sila. Same thing na medyo natuto na rin ako mag-Thai. So, survival lang yung Thai ko. Galing naman. So, at least naman, makakasakay ng taxi, makakauwi ako for sure, makakabili ako ng food, makaka-shop ako. So, yung mga ganun lang. Pero like, yung kunyari makikipagkwentuhan ka, like sa office, hindi rin ako nakakapag-communicate ng ganun in Thai. So, English pa rin naman. How about reading? Yung nakapagbasa ka ba? Hindi. Definitely. Okay. Paano yung mga anak mo, mga kiddos mo? Sila Marunong sila? nakakabasa, Galing. nakakasulat. Kasi, bilingual school sila ever since. Yung Nice. so, nainisip namin na ipasok sila sa international school para English. Pero naisip namin, kung plan namin magstay dito ng matagal, parang mas beneficial sa kanila na mag-bilingual school. So, bilingual is English and Thai. So, maganda kasi yung foundation nila, talagang from kindergarten, susulat sila ng Thai letters. Ngayon, parang silang
Thai person talaga. Mm. Nagbabasa sila ng Oo. books, pages and pages of Thai characters na babasa niya. Wow. Naiintindihan niya. Amazing So, talaga kasi ako nga yung letters lang hindi ko maalala lahat. Oo, ang Pero hirap kaya. ang hirap sobra, pero yung mga bata, yeah, lalo si Aaron kasi grade 6 na siya. So normal na Thai person. Marunong din mag-Tagalog si Aaron. Konti lang eh kasi So, more of hindi Thai. Thai and English siya. Pasay. mm. So, pag kunyari merong kontrata, kailangan pirmahan. Aaron, ano mo? Actually, Translate mo nga. ganyan. Kapag kunyari may bibilhin ako sa FB, ganyan, kailangan makipag-chat in Thai. Siyempre, nakakausap ko. Yan. Kasi kaya. Galing nga. Oh. So, yeah, siya na yung translator namin. That's nice. Pero, I mean, it's not a secret that Bangkok is, I think, the most visited city around the Yeah. world. So, parang it's normal na English din is starting na parang all over Yeah. at least sa Bangkok. Sigurado Nag-evolve na ako. rin talaga sila Mm. sa English. Actually, I don't know if you know this, fun fact, pero ang king ng Thailand is very famous in Germany. I don't know if you Yeah, know I heard. Yeah. Hindi ko alam kung positive or negative, pero pero I heard na famous nga siya sa Germany. Parang sabi nila mas may ano kasi siya, yung anak niya ata diyan nag-aaral and meron siyang house sa Germany. Mm. So, Yeah. madalas siya sa Germany. Yeah. Exactly. Tapos, nung employment nyo, so both kayo ng husband mo for same company, di ba? Yeah, same company. Do you see yourself, kasi ang experience ko sa Dubai, and dito rin, on the event na gusto kong lumipat ng company, for example. Dito kasi meron akong window. Kung halimbawa, wala na ako dun sa company na yun, meron ako window to find a job. Or dyan ba, kapag wala ka na talagang work, alis ka na talaga. Ganun. Yung Sobrang validity ng visa. limited. So, Okay. once i-cancel nung company mo yung visa mo, tsaka yung work permit mo, meron ka lang 5 days para Oh my umalis ng bansa. So, Oh my God! ang bilis! 5 days lang. So, talagang hindi ganun ka. Pero kung gusto mo, since ako, Southeast Asian ako, so, pwede ako mag-tourist pa. So, may Yeah, 30 pwede mo days pa i-convert. ako. Gagawin siyang tourist. So, magiging tourist na ako after nun. So, depende na rin sa nationality mo. So, yeah, buti na lang kami Filipino. So, 30 days. Ngayon, 60 days na ata eh. So, pwede akong 60 days dito as tourist. I So, see. no Ganun. matter if meron kang mga kids dyan, Hmm. hindi Wala ka eh. pwedeng stay. So, yung sila, si Aaron, tsaka yung bunso mo, anong visa ang meron sila? Naka-dependent visa sila. So, link yung visa Ah. nila dun sa visa namin. Oh, I see. Okay. Good to know. Wanted to ask, how about cost of living in comparison to the Philippines, for example? Like, yung sakto ba yung na earn nyo dyan in comparison to, kasi nai-imagine ko parang Kaya nga hindi na siya umalis, girl. Honey. I know it's far more better, but kasi na-imagine ko is you're within, let's say, economic area, Southeast Asia. But syempre, it's the cost of living in Singapore, for example, is not comparable to the Manila. Pero kasi sa Singapore may idea ako. I don't know yung comparison ng cost of living ng sa Bangkok to the Philippines. Maybe pwede mo i-compare. Magkano ba ang isang Burger McDo, halimbawa? Yeah. So, actually, naisip ko na rin yung McDonald's eh. So, dito, yung, kunyari, compare natin sa Philippines, hindi ko maalala kung magkano yung Burger McDo sa Philippines. Pero sa Germany ata, $20, 20 euros ba? Ang burger. Hindi naman. Nasa 5 or 6 euros. Wait, Pero 6 burger lang ba? yun. So yung Ah, meal pero will be yung- around 20, yeah. 20, di ba yung meal? So, 20 euros. So, dito, cheeseburger meal is 100 baht. So, it's like 3 euros. So, ganun kamura ang food. Wow. So, yung McFlurry nga is 30 baht, mga 1 euro. Alam ko yung McFlurry sa Europe. so, Mm. so yung food dito, sobrang mura.
food and transpo. So, ewan ko, ang mura ng gas din dito eh. So, like yung taxi, yung flag down is 35 baht. So, 1 euro yon. Ganun na yung flag down simula nung pupunta ako dito, 15 years ago. So, hanggang ngayon, Wow. ganun pa rin yung flag down. Tapos yung gas, may subsidy din. Kasi syempre may local source naman. So, mura lang din yung fuel. And then yung kuryente, compared sa Pinas, like Mhm. kami, alam ko yung sister ko, parang same na two-bedroom house, naka 5,000 to 10,000 pesos sila per month. Mhm. Kami dito, yung bill namin, lagi kami naka-aircon, internet, luto, and all. So, nasa 2,000 baht lang yung binabayaran namin. So, mga ano yun, 2,000 baht, mga 1,200 pesos. Yan, per month. Ano ba yung conversion ng Thai sa peso? Thai baht. 1 peso is mga 1.6. Mhm. Yeah. Or So, Almost times pareho. 0.64. Times 0.64. So, mga Mhm. ganon. So, mura yung Liban na tayo kuryente. dyan. Yun. Pero yun nga lang, compared sa Singapore, for example, yung salary, syempre, mas mababa. Kasi nga mababa yung, yung cost of living dito. Pero I must say, nakaka-save naman kami nung parang siguro mga half nung salary namin. Kaya namin mabuhay Wow. sa half lang. Mhm. Kasi tipid din yung food. Lalo na kung kakain ka or bibili ka ng food sa labas. Sobrang mura lang. Like lunch ko, nakapag-lunch ako ng 50 baht. Masarap na yon. So, 1 euro, 2 euros. Sarap na siya. Alam mo, Nice. may feeling ako na mataas ng yung palate mo. Yung ano na mataas na yung standard niya kasi masarap ang pagkain sa Thailand. Sa Yeah, Thailand. true. Mhm. Bland na yung food sa akin sa iba. Pag mga iba ng Pag menu. iba ng parang bland na. Ang sarap din talaga ng Thai food. Tapos ang mura Na-try mo pa. na ba yung restaurant ni Mark Vins? Oo. Yung Petmap. Yeah, malapit yun dito. Okay Talaga? naman. Hindi siya Lang mahang. siya. Manghang, pero parang adjusted siya. Para medyo mas light sa yung spiciness niya. Parang in-adjust niya ng siguro ng konti. mo, Oo. spiciness level mo, no? Yeah, sa tingin ko, oo. Pero hindi ko pa rin kaya yung normal na. Iba din talaga yung standards nila ng spiciness. Uy, meron lang akong curious question. Kasi like na-mention mo na you're able to save at least half of your salary. So, sa amin kasi hindi pwede yan kasi malaki yung tax ng Germany. Almost 50%, nasa 43. So, curious ako, Oh my like, God. meron bang tax sa Thailand? Yeah, meron And din. ilang percent? So, normally, parang 20% din yung tax kapag normal na company. Pero meron mga companies, like yung company namin is nasa, parang tawag siya Board of Investments na company. So, parang foreign siya. So, less yung tax namin. Ako yung tax ko, for some reason, mababa. Parang nasa 10% lang yung tax ko. Si Marlon, yung tax niya, nasa 14%. Yan. So, That's medyo nice. mababa siya dahil dun sa company namin. Pero pag local, mga sa 20 to 25% din. Nagbabago pala, depende. Depende. Tapos, So, okay din mas- naman yung social security. Yeah. Maganda rin. Like yung paano yung sa health nyo? Like, kinakaltas din yun sa sweldo nyo? Or is it something that you pay from your own pocket? Yun yung medyo challenging dito, yung healthcare. Yung pag local ka, yun okay kasi meron din naman kami, meron din kaming benefit from the social security. Pero yung mga state hospitals yun, so public na hospitals. Okay din naman yung public hospitals. Pero kami, nahirapan kasi kami, pag public hospital, nakatay yung mga doctors. So, kami, pupunta kami dun sa mga international na hospital, which is sobrang mahal. Dahil lang sa nag-i-English yung doctor, tsaka English lahat yung staff. So, meron naman kaming insurance, pero dahil nga mahal yung mga international hospitals, ayun, kailangan namin magbayad ng extra kasi hindi na cover nung full yung insurance. So, yun yung challenge namin dito, yung healthcare. Pag na-hospital ka, like, pupunta ka sa, syempre para ma-explain mo yung sakit mo, yung problema mo. Kailangan mo ng nag-i-English na doctor. Sa mga local na hospital, wala, mahirap talaga. So, pupunta ka sa Bangkok Hospital, which is ang mahal talaga nung bill. Like,
kunyari nagka-UTI lang ako. So, yeah, 5,000 baht na kaagad yun. So, more than more than almost 2,000 euros na yung binayaran ko kasi nga sa international hospital ako napunta. I see. Yun, yun. So, medyo mahal siya. So, bawal magkasakit dito. Bawal. Bawal Well, magkasakit talaga. So, ibig siguro, sabihin yung sa health insurance ninyo, yung premium mo, pwede rin siyang for both public and private hospitals. Kasi sa Oo, mga pwede state naman. is public, diba? Oo. That's good. Kasi dito So, sa atin, pwede diba, naman. public lang. That's good. Ganun. Pero hindi kami kailangan mag-switch. But anyway, that's good to know. Kailangan always healthy. Kaya pala sobrang Yeah. sobrang kayo sa sports. Nako, kasi mahirap talaga magkasakit. Mm-mm. So, How about- kapag... no, sorry, continue. Ay, hindi, okay na. Yung sa healthcare lang. Okay na. Pero yung halimbawa yung gusto kong itanong is acquiring assets. Halimbawa, if you as a foreigner, are you allowed to acquire any halimbawa piece of land or kung gusto mong mag-invest sa mag-business ganyan? Okay, yung piece of land, definitely hindi pwede. So, Hindi. para lang sa locals yung land. So, ang option mo lang, kung gusto mo talagang gumamit ng land is long-term na lease. So, pwede mong i-lease yung land ng 100 years, ganon. Pero, hindi pa rin sa'yo yung land after mo mali siya ng 100 years. So, pwede mo lang ma-acquire. Similar sa ibang countries, condominium. Basta walang land. So, tapos medyo mahirap din mag-acquire ng condo. For example, kasi kailangan mo muna ilabas yung pera sa Thailand. So, kailangan mo ma-prove na or palabasin na yung pera na pambibili mo nung asset is galing sa outside ng Thailand. So, hindi siya pwede manggaling dun sa salary mo dito sa Thailand. Yeah, may ganun silang rule. So, technically, gagamitin ko pa rin naman yung sweldo ko, di ba, pambili. Pero kailangan mo muna siyang labas. Deposit mo sa Deposit mo muna siya sa labas. Philippine account. Kailangan mo siyang pag-stay doon for some time and then saka mo siya papapasukin ulit ng Thailand para magiging investment siya. So, hindi siya galing dun sa salary ko dito. So, yung investment na parang merong ganyan na challenge na hindi ka po pwedeng kumuha ng land, is it also applicable for, let's say, di ba yung mga investments, let's say, sa mga stocks, sa mga bonds, po pwede ka ba? Pwede naman. Sa stocks tsaka bonds, yung mutual funds, pwede naman. Nakalink naman siya sa bank account lang, so okay lang. Yung land lang talaga, yung hindi pwede. Grabe. So, favorable kung halimbawa nandiyan ka nag-work tapos kailangan manggaling sa labas. So, kailangan mo ipadala sa Pilipinas, mas pabor kasi lalaki yung value niya. Tapos, lalaki babalik. muna. Oo. Yun, so kailangan mo muna siyang ilabas. Kaya nga season dami na yung property sa Pilipinas. Wala, no? Diyos ko, hirap din kaya. So, Pero dito, wala, nagre-rent lang din kami kasi parang hassle mag-acquire ng property. Pero ang property, or yung nire-rent nyo pala is, let's talk about yung cost ng pagre-rent, if that's okay. Kung halimbawa nasa city center ako sa bangko, is that still affordable? Kasi alam ko pag nasa Pilipinas, kapag nasa BGC ka, ang mahal na nun. Miski ako nasa Germany, hindi ko kayang i-afford. Pero, how about dyan sa bangko? Dito naman, in terms sa location niya, nagmamatter din yung location, pero mas nagmamatter din yung age nung condo, for example. So, kung gusto mong, kung limited yung budget mo, pero kailangan mo magstay dun sa CBD, makakahanap ka naman ng mga medyo lumang condo. Yun, so, mura pa din siya. So, nasa age din talaga ng condo. So, parang dito, parang habang lumuluma or tumatagal yung condo, mas bumababa yung rent. Kasi dito grabe yung pagsulpot ng mga condo dito. Ang dami talaga. Parang every year dumadami. So, yung mga mas lumang condo, wala silang choice kundi magbaba ng rent. So, kahit nasa CBD ka pa, tapos yung katabi mo may bago na condo, wala, bababa talaga yung renta mo. So, medyo flexible pa naman yung rent.
dito. Mhm. Marami pa ring options. And I think merong surplus nga ng mga properties dito. Kasi ang Yeah. dami ding Talaga. condo na ang daming bakante. Actually, Dito yun lang na sa yung tatanungin building ko eh. namin eh. Building, Mm. like sa floor lang namin, 2 lang kami dito. 6 Huh? yung units. So, ganun. Sobrang daming bakante. And to think na nasa city center na ba kayo? Or O, like, nasa ano na rin kami, nasa city center na rin kami. Marami Mhm. pa rin bakante. Pero yung like, kunyari nag-rent ka ng condominium, yung value ba, yung monthly rent mo, nag-change ba siya every like a year, 2 or 3 years? O talagang nakaset siya, let's say nag-start ka ng 2,000 baht, nung nag-sign ka, 2,000 na siya for Well, dito maswerte forever. kami kasi yung building na titira namin medyo luma na siya. So, yung demand medyo mababa. So, yung owner hindi rin siya makapag-increase ng rent. Nagre-rent na kami dito mga 10 years na eh. wow. Once pa lang nag-increase ng rent, parang nagmakaawa pa siya kasi nga nagtaas yung yung association due. So parang nakiusap siya na pwede ko bang i-increase yung rent kasi nagtaas yung association dues na parang sige, pero sobrang minimal lang. Parang yung rent namin dito is 17,000 baht. Ay 15,000 baht. Nag-start ng 15,000. After mga 6 years, in-increase niya to 17,000 para lang mo cover yung association dues na. Maliit lang. Yeah, maliit lang. Kasi talagang competitive din dito dahil ang dami ding vacant na units na kung magtataas siya ng sobrang mahal, pwede ako lumipat dun sa kabila. Ang mura, makakakuha ko ng mas murang rent. So, yeah. Madali How bang about, lipat? Kasi Madali parang, lang. like yung kunyari, mga movers, makahanap ng movers, mura bang makahanap ng movers? Yeah, Tapos mura lang. nag-English ba sila? Yung ganun. Yeah, madali lang. Oh, Tapos that's hindi naman kami nice. masyadong nag-acquire ng gamit eh. Parang medyo, yung mga nire-rent namin parang fully furnished naman. So, konti lang yung dadalhin namin talaga na gamit. Tapos hindi how kami about, masyadong bumibili din. That's nice. sorry, how about transportation, Isa? Like, if you're working within the city center, I would assume yung public transport is madali lang. Pero, do you need to have a car? And kung magkokotse ka, mahal ba? At saka, may impression ako na parang crowded sa Bangkok. Is it really necessary to have a car? Well, yeah, true. Sobrang traffic sa Bangkok kasi ang daming kotse. Kasi ang mura din yung kotse dito. And maganda rin yung mga terms of payment ng car. So, madali lang bumili ng kotse. Kaya, yeah, pag rush hour, ang traffic. So, buti na lang dito, maganda naman yung public transport nila. Yung train nila, sobrang efficient. So, yung mga office mates ko na may mga kotse, ang ginagawa nila, parang nagkokotse sila hanggang sa train station. Then sa train station, magte-train sila. Yun. So, nagpa-park sila sa train station para mas mabilis. Mas mabilis din talaga yung mag-train. I think similar din sa Germany, maganda rin yung train, di ba? Kung ako naman, Not sure. late. Mm. Late ba? Dito kasi, Always. efficient naman yung train. So, makakarating ka almost everywhere via train. Tapos, meron din dito Masikip. yung... Like pag Hindi mga naman, rush hour. okay lang. Rush hour masikip pero tolerable pa. Hindi pa rin siya katulad sa, let's say, sa Pinas na talagang hindi ka na magkasya. Tapos talaga yung pila sobrang haba. Dito okay naman. Parang pag rush hour naman, every 2 minutes may train. So, ini-increase nila yung frequency ng train. So, okay siya. Tapos, meron pang option dito, hindi para sa lahat, pero yung motorcycle, yung motor taxi. Yan, sobrang uso dito yon. Kasi pag traffic, yan, motor taxi ka, sobrang, yan, ano lang siya, makasingit-singit. Parang Kami, angkas. Oo, Oo, parang ganun. ka sa kasi Pinas. sobrang convenient talaga. Ang bilis lang. Although nakakatakot, syempre, yung aksidente. Pero yan, kung malapit lang naman or yan, sa mga loob-loob lang, okay lang. Okay lang mag-motorcycle. Tapos kami naman, nag-acquire kami ng car para lang dun sa mga bata. Talagang panghatid talaga sa school, tsaka pag umuulan, pag susundo. So, kami, hinahatid namin yung mga bata by car. Babalik kami ng bahay.
magmomotor kami papasok or maglalakad kami papasok. Kasi hassle din nung magkokotse ka papasok ng office, parang kaya ko naman na motorcycle lang or lakad. Yun. So, para lang talaga sa mga bata, mainly. So, How sino about may driver's license? Ikaw o si Pareho Marlon? kami. Pareho kami may driver's license na. Madali. Paano yung process to get a driver's license? Lalo na Naku, kung di ba? naku, ang Hintay. hirap. Ang hirap nung exam nila. Sobrang strict nila sa exam. Pero ang ginawa namin, kumuha na lang kami ng driver's license sa Pinas and then kinonvert na lang namin into Thai driver's license dito. pwede. So, pwede yun. So, mag-seminar ka na lang ng Thai na driver's lesson dito. Then, ma-convert mo na siya. Yan. I see. Pero right hand, di ba? Hindi ba? Oo, Or kabila. Yun. Oh my God. Kaya, adjust. Kung kanya nag-drive ka sa Pinas, mag-adjust ka. Kasi iba. Hmm. Pero Okay. how about transportation outside of, if I want to go to Phuket, for example, ang option ko lang ba is talagang kotse lang? Or, Hindi. Madaming option. Pag mm, dito yung tourism talagang sobrang supported. mm, So, pwede ka mag-train. Yung mm, buses, madali lang din. Ang airplane din, domestic flight, sobrang mura din. Pag Phuket, mura lang din. So, pwede ka mag-drive, pero medyo matagal 12 hours to 14 hours. So, mag-airplane ka na lang. Same lang din. Madali lang Dapat din. tinananghan. Pupunta Gusto ba tayo? mag-Phuket na. Sana. pero Dito na-try nyo na madali. ba? Mag-drive to No, I mean Phuket. like, just to, yung, halimbawa, magbabakasyon kayo within Thailand lang, and saan kayo nakapunta na? Madami. Pattaya, tapos Chiang Mai, yan, Phuket. Medyo marami ka napuntahan dito. Pag long holiday kasi or yan, pag school holidays, talagang nagta-travel kami domestically sa mga provinces, nearby provinces. Madali din Hindi. kasi, tsaka mura din yung mga accommodation, ganun. Tapos, may times pa na pwede mong i-apply yun for tax refund kapag gumastos ka ng hotels or resorts dito sa Thailand, pwede mo siyang isama sa tax refund. So, talagang supported nila yung tourism. Ang galing. Na-encourage nila na Galing. mag- Nakakaingit. Oo. Yeah. So, maraming mga pakulo si Thailand. Speaking of pakulo ni Thailand, so recently naging legal ang cannabis sa Thailand. Have you seen? Naunahan niyo pa kami. Yeah. Kami nasa siya on the talks na eh. Well, going to my question, have you noticed anything na nagbago? Like, ano yung effect nung naging legal yung Nako, cannabis? nung naging legal yung cannabis, sobrang accessible na. Ang daming nag-open na mga dispensary. Mhm. Like dito, maglakad ka lang. Diyan sa kanto namin meron. Para na siya naging 7-Eleven. Ang dami rin kasing nag-invest, nag-open ng mga shops mga dispensary shops. So, ang dami. Nagsulputan sila. Tapos, pati sa 7-Eleven, makakabili ka ng cannabis water, yung mga drinks na may infuse ng cannabis, yung mga gummies. Although, hindi naman kami, nag-try din kami. Kasi parang hype siya nung una. So, pero parang ngayon, nag-die down yung hype. So, may mga shops na rin na medyo nagsara na kasi hindi na rin masyadong popular. Ganun. Pero, ano pa rin, accessible pa din siya. Pero ano ba siya? Wala akong clue kung ano. Kasi halimbawa sa Amsterdam, pagkaalala ko, may mga certain areas lang. Like, hindi naman sa lahat yun eh. Alam ko sa Amsterdam pwede. Pero pag ibig sabihin ba sa Thailand, buong Thailand yun? Yeah. Legal? Yeah. Okay. Medyo, ang nangyari dito, hindi naman totally nilegalize. So, parang tinanggal lang dun sa narcotics list yung marijuana. So, since tinanggal na siya sa narcotics list, pwede ka na pwede ka na gumamit, pwede ka na magbenta. So, after nung sobrang nag-boom ata, plinan nila ulit na i-regulate. So, parang may mga bagong sets of rules dapat. So, nagreklamo naman yung mga business owners kasi ang dami na nag-invest sa mga farms, sa mga dispensaries, sa mga shops, sa mga products. So, nagreklamo yung businesses na
nag-invest na kami, tapos ngayon yung papabaguhin yung regulation. Mm. So, binalik nila doon sa dati. Mm. So, medyo may ano din may influence din yung business sector dito. Mhm. Hindi, ang alam ko naman kasi wala naman siyang really masamang effect unless mag-umpisa ka ng bata. So, yung sa development ng Oo. brain ng bata. Pero kung Yun isa kang nga. full-grown adult, okay lang. Siguro kung may Oo. regulation sa mga bata siguro dapat. Oo, yun ang problema. Hindi nila masyadong naayos yung regulation. So, kahit sino pwedeng bumili, hindi nila na-regulate. Pero ata binabawal na kapag below 18. Yun, so at least yun, para ng alcohol. Pero meron kasi mga shops dito na ang ginagawa nila, hinahalo like nila sa soup. So, Mm. yung iba hindi nila alam na nilalagyan nila ng marijuana yung soup. So, bumibenta kasi naa-addict ata yung mga tao or ano. So, niregulate din nila yun na bawal na rin ihalo sa food ng hindi alam. So, ganon. So, ano pa, on the works pa siya kung paano yung regulation. Medyo malabo pa. So, baka marami pang magbago in the next few years. Okay. Nako, pupunta na niyan si Mike sa Thailand. Definitely. Nako, dito ang dami. Mas lalong reason yan. Sobrang dami pa dito ng gummies. Mm-mm. So, Anong wala, lasa sobrang ng convenient siya. tubig na may flavor ng Actually, cannabis? may konting amoy lang naman eh. Tapos parang medyo aantukin ka lang. Na-try ko sa 7-Eleven lang, mabibili mo eh. Okay naman. Galing. Galing. Sobrang What? open. Kasi, Oo. alam mo na yung, kasi I think yung topic lang naman yung nagiging sensitive outside of Southeast Asia, mostly in the West, like in the US, ganyan, yung the topic of gender, LGBT. Pero sa Thailand kasi, it's parang, I don't know, maybe you can confirm, pero I don't see any issues na yung community na yun ay nagko-complain and they're really treated as equals in the society. But at the same time, they somehow know their place in the society as well. Is that correct? Yeah, dito, let's say, very open. Mhm. So, yung LGBTQ community, very open siya. So, pati nga sa media, open din siya. Like, meron dito yung mga, hindi ko lang kung narinig nyo na, yung mga BL dramas, yung boy love dramas. Yun. So, kung meron meron na sa mga shows na ang pinapalabas nila is same-sex na love story. Sobrang sikat kaya. So, kahit na hindi naman talaga gay yung actors, pero nagpo-portray sila ng love story ng between two men, ganon, or same sex. So, sobrang supported siya. Tapos, hindi naman kapag nakakakita ka ng mag-boyfriend or sa mga lesbians din na sa labas, hindi rin siya parang hindi ka pagtitinginan. So, okay lang. Sobrang open sila pagdating dyan sa topic na yan. So, medyo free din yung mga tao dito in terms of gender, kung sino yung gusto nilang maka-relationship, ganon. So, very open sila. Pero, hindi pa lang legalize yung marriage, pero tolerated naman yung mga relationships. Ang weird nga, di ba? Kasi parang yung Thailand conservative siya na country, di ba? In terms of values, in terms of sa democracy, ganyan, sa values nila. Pero pagdating dyan sa same-sex relationships, okay lang. Tolerated naman. Tsaka feeling ko hindi lang dun eh. Di ba, very open ka even sa, ang Thailand kasi what I know of is yung, what's this, cosmetic cosmetics. destination. So, pagpaparito kayo and all that stuff. True. Parang tourism din siya, di ba? Part of your tourism. So, very open. Napaka-ironic lang, no? Kasi, sobrang common lang dito, Botox and nose job, boob job. Sobrang dami. At saka ang bilis lang. Ang ang nose job dito parang day procedure lang. So, 1 day lang, pwede ka na umuwi after. Si Vicky Bella dyan. Ang dami dito. Sobrang daming clinics. Ang galing nga. Kasi meron akong impression
Kasi masasabi mo comparable siya nung sa Philippines na yung how we see LGBTQ people. Kasi sa atin, nakikita natin sa office, ako normal na may nakikita, naging ka-opisina akong gay and I don't see wala, normal na tao siya. Oo. Tapos, 'di ba sa sa Pilipinas ganun. Pero dito kasi I think speaking of Western Europe, parang ang daming laws, may they're allowed to get married, ganyan. Pero napapansin ko sa office pag when you dress up as someone who's, for example, trans, parang nadja-judge ka kaagad. I'm speaking on my personal experience sa office ko kasi merong nagde-dress na and then parang it's a big thing, parang topic siya kaagad sa walang banta lang sa Pilipinas and I guess sa Thailand din na parang hindi, wala, isa siyang normal na empleyado. Na parang it's just another person, di ba? Yeah, ganun din dito eh. Actually, sa office din namin eh, meron din mga trans. Okay lang, wala din mga problema, medyo open naman. So, siguro lang yung mga medyo mas matanda, parang, syempre, isa sa generation na lang din. Pero yung mga younger generation, wala, okay lang sa kanila. Tanggap naman nila. Meron akong office mate dito na, din eh, trans siya. So, damit babae siya, buhok niya, makeup. Okay lang. Ako nga yung mas ako pa nga yung na-weirduhan kasi syempre sa Pinas hindi naman common yun, 'di ba? Pero dito parang okay lang naman na normal lang siya. Medyo hindi ko lang alam kung anong pronoun yung gagamitin ko, like he ba or she ba, pero sasabihin naman nila na yung pronoun nila is she. So, refer mo siya as she. So, ganun, open naman sila. Pero yung pronoun, kailangan mo sabihin in Thai? Hindi naman. Pero Okay. more sa English lang kapag nag-email ako or she yung gagamitin ko. Kasi sabi niya, she daw yung pronoun niya. Di okay. By the way, may naisip ko ba, like for example, Ano bang naririnig ninyo? lahat na lang ng pagkain mahanghang. Well, totoo naman. Totoo ba? Totoo. Lahat may sili. Or, So, lahat talaga. Lahat try na nalagyan. Kahit nga yung dessert. Ice cream, mayroon ding ice cream na may chili. So, lahat talaga may chili. Bihira yung Thai food na hindi na walang sili. Kumbaga parang pag sinabi mo na wag lalagyan ng sili or wag maanghang, parang mawiwirduhan sila sa'yo na hindi to, parang sinabi mo sinigang na hindi maasim. Ganon. okay. Parang mawiwirduhan sila na walang chili. How about yung merong sikat na lola na feature siya sa Netflix, yung naka-goggles pa na gumagawa. Na-try mo na ba yun? Actually, hindi. Kasi sobrang mahal. Mahal. Namamahalan ako sa kanya. Parang crab omelette kasi siya. Well, siguro kung tourist ka, siguro once, pwede ko siyang itry. Pero feeling ko kasi, siya overrated. Parang lang siya, crab omelette lang siya na sobrang daming crab. So, sa tingin ko, nakakain na ako or marami pang ibang options na mas mura. Half or even 1/3 ng price, same naman din yung food. So, lang siya. Kasi Michelin star and then yun na nga sikat sa mga tourists. So, kung tourist ka, pwede mo siyang itry once. Ganun. Pero kung since ako, lagi dito naman ako nakatira, hindi ko siya talaga trinay pa. So, Plus, yun nga, ang haba ng pila. Yun. Marami pa akong ibang alam na local na restaurants na masarap din. Okay. Actually, yan, isa sa mga na-debunk, no? Parang tourist trap ang dating yan. Medyo tourist trap din talaga siya. Ang haba ng pila, tapos ang tagal magpa-reserve, tapos sa tingin ko sobrang mahal. Yun, madaming tourist trap dito. Yung tuk-tuk. Yan. So, Ayun, tuk-tuk. Bakit? Sobrang mahal ng tuk-tuk. Mag-grab ka na lang. Tapos, dadaling ka pa nila dun sa mga jewelry shop na para bumili ka. So, wag ka na lang magtuktok kung tourist ka dito. How about yung, di ba yung restaurant na nasa boat ka? Yun, okay lang din yung floating market. Ayun. Okay lang din yun for experience din, for photos. Maganda siya. Pero, okay din yung experience. Iba din yung experience na nakasakay ka sa boat. Tapos, kakain ka ng mga noodles, iinom ka ng mga drinks na masarap.
masarap naman. Sa totoo lang, masarap kumain doon sa floating Masarap. market. Oh. Kasi una-una ang mura. Tapos, maganda yung mga local yung mga local na, yung mga floating market, yung pinupuntahan talaga ng mga locals. Kasi yung mga parang pinupuntahan ng mga tourists, parang ano na siya, parang commercialized masyado. So kung gusto mo talaga ma-experience yung totoong floating market, pumunta ka dun sa mga maliliit na floating market, tsaka yung mga authentic. Ayun, Hmm. masarap yung food, tapos ang mura. Tapos ang dami naming nabibili na mga seafood, mga fruits, ang mura lang. Na-enjoy din namin yun kahit na hindi kami tourist. Mhm. That's Alam mo, buti na nice. lang nandiyan ka kasi alam naming meron kaming mga anti-tourist trap na guide. Yeah, mga Mm. so yung mga friends ko na pupunta dito, parang pag tinanong ko, "Saan kayo pupunta?" "Pupunta sa ganito yung mga floating market." "Ah, huwag ka diyan pumunta, hindi maganda." Mm. So may ibang options, mas okay. Pero kung gusto mo ng medyo convenient lang yung pang-picture, okay na din yun. Pero kung gusto mo talaga ng authentic, pumunta ka dun sa pinupuntahan ng mga lokal. Yun yung talagang mga Wow. maganda. May question Parang pala ako. actually, parang localized na rin kayo. Kasi yung tagal nyo na dyan, for sure, mas Oh, marami na no. kayong alam sa Thailand eh. Just Yeah, from your marami na rin kaming stories alone. napuntahan. Tsaka marami rin kaming napagtatanungan dito kung saan okay. Bilang isa sa mga celebrity OFWs locally sa Bangkok. Wow. Kasi Celebrity. Celebrity guest natin yan. nasa 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 station station ID. Yeah. Kasi Station ID ng ABS-CBN. Yon. Wow. Pero interested ako sa state ng OFWs in Thailand kasi parang yun nga napaka-rare nang mayroon akong kakilala na OFW sa Thailand. Like common ba? Marami bang Pilipino sa Nako, sa Bangkok? hindi masyado. So, Mhm. ang like compare siguro sa Dubai, Singapore, Hong Kong, konti lang dito. Hindi ko maalala yung exact na count. Pero compare sa mga countries na yun, konti lang. Dahil syempre doon sa language barrier. So, hindi masyadong marami yung mga companies na nag-hire ng mga Filipinos. Ang pinakasikat dito na occupation for Filipinos would be yung mga teachers. Since magaling sila mag-English, tapos mura pa compared dun sa mga native English speakers like sa mga British, Australian, Americans. Mura yung sweldo sa kanila kasi nga Filipinos eh. Tapos same naman yung quality. So madami mga teachers dito na Filipino. Sa school ng mga anak ko, half ng mga teachers doon Filipino. So, Nice. yeah, so yung mga subjects na English, so talagang mga Filipinos yung nagtuturo. Siguro yung mga English language subjects na lang na kailangan talaga ng native na English speaker, yun na lang yung mga British and mga native English speakers. Pero kapag science, yung mga math, hindi naman kailangan ng talagang accent or yung mga Filipinos na, yung kinukuha nila. So, in Pwede na demand rin din yung mga magturo Filipino ng teachers dito. okay. Ay, narinig niyo yan yung mga listeners natin? Kung Yung sinong mga gusto teachers mag... dyan. Yes! Yeah. So, mag-tourist Pwede niyo muna try. kayo. Yan. Tapos mag-apply kayo dito kapag yung opening ng classes. Yan. Nice. Kailan Madami. bang date usually or month nag-open ng mga classes? Yung mga bilingual schools or local schools, opening is November and May. So, usually, yung mga October, tapos March to April hiring period yan. Kaya ang daming tourists dito na teachers nag-a-apply ng work. Okay. Galing. Good Yeah. tip. So may mga friends, I assume may mga friends kayo dyan na teachers. Meron na din, especially yung mga teachers ng mga anak ko. So, syempre, nakikilala na rin namin sila. Maganda nga kasi Filipino sila talagang medyo So, special treatment yung mga yung mga matataas ang anak. grade ng anak. Yeah, pakialagaan mabuti, yung opportunity, ayan. So, pag may mga program, ayan, mas nabibigyan ng opportunity kasi mga Pinoy din. Maganda rin. Tapos, okay din, marami rin dito nag-work sa hospitality industry, sa mga hotels, kasi kailangan din ng magaling mag-English. So, it works, both, ways na disadvantage siya kasi hindi ka makahanap ng work na dahil hindi ka marunong mag-Thai, pero may mga companies at saka may mga industries naman na since kailangan nila ng magaling mag-English, tapos medyo mura lang yung
salary requirement ng Pinoys, doon sila nakakakuha ng work. So, ganon. So, depende sa Galing. industry. Alam mo, sa mga kinuwento mo, parang gusto ko na magbakasyon sa Yeah, Dapat Thailand. pupunta naman Thailand. talaga tayo last Oo. time noon. Kaya lang Maybe. nagkaroon na aberya. But for sure, it's on our bucket list. Pero Yeah. eto, question, Isa. So you seem to be having the ideal life in Bangkok right now, but moving forward, like how do you see do you see yourself and your family staying there for the longest time? Like what's in your horizon? Well, plan namin magstay dito hanggang pwede kami magstay. Iyon. Mm, So, medyo stable naman yung work namin. So, hanggat nakaka-work kami dito, magsistay kami. And just in case na magkaroon kami ng problema sa work, magta-try pa rin kami na maghanap ng work within Thailand. mm, Tapos, siguro uuwi na lang kami kapag pag retired na talaga, hindi na kailangan mag-work. So, nagpe-prepare din naman kami. Alam mo yun, parang plan namin na magstay dito as long as we can. Pero prepared naman kami na just in case na hindi na kami pwede dito, meron pa rin kami backup plan na sa Pinas. So, I may see. nagse-set up ng business or syempre yung contacts mo, wag mong i-burn yung bridges mo sa mga friends mo. So, meron pa rin ako network sa Pinas just in case na kailangan namin bumalik. Makakabalik naman kami, makahanap pa rin kami ng work doon. So, pero as much as we can, hanggang kaya namin magstay dito, Yeah, why not? siguro kahit na siguro retired na kami, kasi meron pa rin option for retirement visa basta magbabayad ka So, as long as kaya namin magstay dito na lang muna kami. Sayang, no? Parang sa inyo, would be best to be naturalized. Pero kasi walang option na Sana. gano'n, no? Oo. So, ibig sabihin, eventually, syempre, at the end of the day, sa Pilipinas kayo mag-retire. Meron ba kayong target age for retirement? Siguro pag nakagraduate na yung mga anak namin, mga 55, mga makagraduate na sila. So, by that time, pwede na kaming bumalik or pwede pa rin kami mag-work dito. Kasi dito yung mga, at least sa company namin tumatagal sila. Meron na kami dito mga office mates na mga Filipinos din. Yung isa, 55 na, 54, 53. Ang tagal na nila dito, pero nakakapag-work pa rin sila as consultant. So, kung sila, kaya nila magstay dito hanggang ganong age. So, sa tingin namin, kakayanin din namin. So, pwede rin sa amin. I see. Actually, common nga dito. Narinig ko yan dito sa Germany. Yung mga retired Germans na mga blue-collar workers, ang ginagawa nila, pinupull in nila yung retirement money nila. Tapos, sama-sama sila magbibili ng, I don't know, siguro magre-rent ng isang buong building. Or basta isang malaking bahay na parang sila- dorm parang type. dorm. Tapos yun sila mag-retire. And yung idea talaga nila sa Thailand. Yeah, marami talagang, marami mga Europeans nga dito na nagre-retire dito. Kasi, syempre, sa tingin, mas malaki naman yung pension nila, di ba? Yung euros, di ba? Tapos dito, ang baba ng cost of living. Tapos meron ditong retirement visa na basta magbayad ka lang ng, di ko maalala kung 5, basta mga 1 million baht yung babayaran mo. Ano na siya? Elite visa. So, pwede ka na magstay sa Thailand ng 5 years to 10 years. So, magbabayad ka lang. So, kung European ka, tapos meron kang retirement fund, parang afford mo yun Di ba? So, maraming gumagawa niyan. Sa tingin ko, lumalaki yung pera nila pagdating dito kasi afford nila na magstay sa resorts, sa hotels, gamit lang yung pension nila. Di ba? Ideal. Yeah. Sarap, no? Oo. Sana tayo din. Now, siguro, we discuss mostly yung napakagandang story ng Thailand, and it's really attractive for most mga Filipinos na gusto magstay dyan. Just to wrap it up, meron kaming
wala lang, fun question lang na tinatanong namin sa mga guests namin. Normally, ano bang top 3 na naiisip mo na gusto mong ipadala sa Pilipinas? Halimbawa, kung mayroon kang balikbayan box, anong unang Nako. top 3 Bangkok items na Mm. Nako. ilalagay mo sa box? Ako, yeah. So, actually, lagi ako nagpapadala ng box sa Mm. Pinas. Mm. So, syempre, food. Mostly, mga Thai food. Yung mga tamarind, ayan. Tapos, yung mga candies na mga Thai. Tapos, yung mga chips. Yung mga junk food na ang na flavor is mga Thai na flavors. Yan. Tapos yung mga Thai tea, pinapadala ko yan lagi sa Pinas. Tapos may mga nagpapabili rin dito ng mga damit. Kasi mura Ay, yung mga damit dito. oo. Correct. So yan, bumibili rin ako ng mga damit. Pinapadala ko rin sa Pinas yung minsan mga sapatos. Ngayon, uso ngayon, di ko lang kung narinig niyo yung mga gentlewoman. Ayan. Ayan ang So, business. So, i-shout out. Yes, yun. yung So, business. yun. Yeah. So, nagpapadala kami bumili kami sa shop, tapos pinapadala namin sa Pinas. So, yung iba binibenta rin nila. Ganyan. Mga candies at mga soap. Yan, yung mga pampaputi. Oo, Yung mga yan. snail white. Ayan. Kaya pala, girl, flawless, ha? Yes, Puti-puti snail mo, white ah. yan. So yun, nagpapadala rin ako sa Pinas ng mga cosmetics, yung mga lotion na snail white, yung mga sabon. So tingin ko yung buong family ko, ang gamit talaga nila na yung mga sabon, lotion, yan, galing dito. Kasi Galing nagpapadala ako. Oo, kasi by bulk ko siya in-order. Tapos, syempre, yun lang yung supply nila. So, yun na yung ginagamit Mhm. nila. Oh, Snail White, Becca naman. Oo, snail white, yan, lagi yan. So, Isang lahat box sila, yung Kasi maramihan akong bumili. Tapos, yan, yun yung ginagamit nila talaga. Tapos yung mga spices, mga Thai tea, yan. Mm. Yun yung laman Alam mo, ng box ko. merong sikat na yung gusto mo to, Han, binigyan kita nito, yung inhaler na Naku, Ay, stay. oo, yung may ano ba, poison. gusto ko yan. Yung may lavender, Naku, lemon. banig-banig din ang pinapadala ko niyan sa Oh Pinas. my God. So, bumibili ako ng box talaga. So, 60 pieces yung isang box. Nung nakaraan, nagpadala ako ng 4 na boxes. So, isa sa family ko, sa family ni Marlon. Yan. So, yan ang nilulook forward nila, yung poison. Kapag uwi kami, yan din yung nire-request nila, yung inhaler. Ano bang meron dun? Kasi Yeah, hindi na-try ko mo na, Han. maintindihan. Hindi kasi sa akin, ano siya, di ba nga dahil na-anxious ako, nakakapagpakalma siya sa akin. True. Ang kasi sa akin, advice sa akin, pag you need to keep or make one of your senses, alive, or basta kailangan isa sa mga 5 senses mo. So, yung scent ako Yung talaga. inhaler. Pero Yung bilang, nakaka-relax nga siya. anong difference niya sa Vicks? Halimbawa, meron namang gano'n ng Vicks. Kasi ikaw, Han, bilang isang inhaler connoisseur, Diba? anong nagugustuhan mo dun sa Thai, anong tawag? Thai pong? Poison. Poison? Oo. Anong nagustuhan mo, Han, dun? Parang kakaiba siya. Ako gusto ko yung may flavor siya kasi sanay lang tayo dun sanay ako sa Tiger Balm lang eh. Yung amoy ng Tiger Balm, pareho lang siya sa amoy ng Salon Pass. Tapos yung binigay nung cousin mo, may lavender tsaka lemon, parang wow. Meron bang ganun cannabis, girl? Wala pa naman. Wala pa. Naku, baka, magandang startup yan, ha? Pero yun, may mga lavender, may lemongrass, yun, tapos eucalyptus, syempre yung eucalyptus, tsaka yung spearmint, ayan. Oh. Tsaka pag masakit ang ulo mo, pahid-pahid, ayan, sobrang effective niya. Nakakatawa kasi usapang matanda na yung... Ayan, masakit-sakit yung likod. Totoo. Naku, si Mike, pag nagpapahid na ako, lumalayo na siya. Ayaw niya ng amoy. Naku. Sarap kasi kaya. Ewan ko, nahihilam ako doon sa amoy. Ang sarap niya. So, yun. So, ngayon, kapag sumasakit yung ulo ko, ganyan. Yun, pahid ako nung oil. This episode is brought to you by... Poison. Poison, Becca naman. Ang dami na, snail white, poison. Snail white, poison. Tuk-tuk. Nako.
Anyways, Isa, that was really fun. Oh my God, But we're wait, really Han, let what? her, kung gusto Ano? nyong may shoutout, meron ka bang gusto i-plug, like Our, yung Nako. station ID, kasi yung Wala business na. mo. baka ma-reach out ng aming 20 followers. Yes, 20 marami kang followers. followers, yes. Nako, ayun. So, well, meron kaming small na online shop sa Pinas. Meron siyang FB sa Hype Girl. So, nagbebenta siya ng mga tie, ng mga bags, ng mga products. Any tie na hype na product. So, yung Snail White, Poison, meron kami. And then, meron din kaming, sa sister ko to actually, Thai restaurant syempre. Close to our heart. Wow. Sa Brick Road, sa Santa Lucia. So, name niya is One Soy Thai. One So, so authentic Malapit siya lang kasi, sa amin yun. syempre, nanggagaling sa akin yung mga ingredients. So, pinapadala ko siya every month. So, Kaya yung ka mga pala herbs. nagpapabalik bayan box every Yeah, month. kasi yung mga Thai tea, yung mga Yeah. Fair Lime, yung mga herbs, pinapadala ko sa Pinas. So, yun. Ang galing mo, girl. May So, passive yung- income ka pang ganyan. Yeah, so para yung Good job. yung maano din, parang hindi pa rin masyadong kilala yung Thailand, o yung Thai culture, like Thai food, mga Thai products sa Pinas, di ba? So, para din makilala. Ayan, so yun. Open din kami ng small restaurant. Bigyan mo Good sa amin job. yung page, i-link namin sa socials, and then, Wow, sobrang helpful niyan. Sige, Oo. thank Nilagyan you. natin sa TikTok. Han. oo. Naku, Okay, maraming salamat. naku, Thank sobrang you saya so naman makipag sa inyo, much. chat sa inyo. Oo, So, Thank it's you, nice to catch up. girl. Thank you Yes. very much again. We'll see you soon, definitely. Yep. Sometime in the future. Sana Okay. successful din talaga tong tong Thank you, podcast thank you. ninyo. Thank you. We hope Thank so you. too. Bye. Bye-bye. Bye, everyone.